Hello, good morning everyone. Our topic for today is from the book of John, chapter 11, verse 24 to 26. Martha answered, I know he will rise again in the resurrections at the last day. Jesus said to her, I am the resurrections and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? So, dito po, nung mamatay si Lazarus, binuhay niya mag-ulit. Pati si Martha, si Mary, sinasabi niya dito na kapag we honor and mananampalataya tayo sa ating Diyos, naniniwala tayo at laging nananampalataya sa Kanya. Ito yung kadahilanan kung bakit tayo mabuhay mag-uli. Kasi ang Panginoong Jesucristo muli nang nabuhay. Kung ang Panginoong Jesucristo ay naging empty tomb, nawala yung katawan niya at binigyan ng panibagong buhay, binigyan ng buhay ng ating Diyos Ama. So, tayo din na mamamatay na at yung mga taong malapit sa atin, yung mga kapamilya at kapitbahay natin, nakilala natin, kaibigan. Kapag tayo namatay at nananampalataya tayo sa ating Diyos, meron tayong final judgment, grand reunion na someday, yung tomb na yan, it will become empty. Kasi lahat ng mga namatay, once na, sabi dito, si Jesus Christ ay siya ang resurrections and the life. Na kahit sino man ang naniniwala at nananampalataya sa Kanya, ikaw ay bubuhayin. Yung sarili mo pa rin, bubuhayin ng Panginoon. Yung katawan natin, ito ay i-glorify ng Diyos. Glorified body. Hindi na tayo magkakaroon ng sakit. Hindi na ito magiging yung mabubulok at magkakaroon tayo ng resurrection. At yun ay ang ating Panginoong Diyos. Kasi sa pamamagitan lang ng faith natin, pananampalataya natin, malalampasan natin at makakatawid tayo mula sa kamatayan hanggang sa panibagong buhay. Sabi niya dito, ako yung pagkabuhay na mag-uli. At sino mang nananampalataya sa akin, siya ay mabubuhay. Hindi mamamatay magpakailanman. Kasi malalampasan natin yung kamatayan. Sabi dito, sa John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged. So, totoo yung buhay na walang hanggan and will not be judged. But someday, mayroong judgment. Bubuhayin lahat ng mga patay at we will not be judged. Hindi na tayo hahatulan pa. Sa halip, has crossed over from death to me. Na sinasabi doon, ang tumirinig sa kanyang salita at sumasampalataya sa nagsugo sa kanya ay may buhay na walang hanggan at siya hindi nahahatulan. kundi lumipat na sa kamatayan patungo sa
buhay. Meron tayong crossover from death to life. Kahit mamatay pa tayo physically, malalampasan natin yon at muli tayo mabubuhay. There is hope and life after life. Kapag ka namatay tayo, meron buhay. At ang buhay na yan ay buhay na walang hanggan. So, the day of resurrection is the last day. Yun yung judgment day. At completion of redemption. At lahat ng bansa ay makukumpleto na rin sa pagtutubos sa kanila. At pasok tayo sa completion na lahat ng bansa, we will honor Him. So, the day of resurrection is the last day, and we will cross over death by faith of Jesus. So, believe that Jesus and He alone will rescue us. Na manampalataya tayo na siya lamang at walang kaligtasan na imposible kang maligtas o sino man sa atin kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesucristo, kung hindi dahil sa ginawa niya doon sa cross. Kaya yung kaparaanan lamang ay yung manampalataya tayo na siya ang tagapagligtas natin. At sa ating mga kasalanan, siya yung kaligtasan na makakasama natin ang ating Diyos. So we have to believe that Jesus alone, na someday we will face God at ang ating Panginoon lamang makakapagligtas sa atin sa araw na iyon. Sa ating kamatayan. Let's look forward to the reunion of the believers. Kasi, hindi lang si Lazarus, si Martha, si Mary. Lahat sila nabuhay at muling binuhay physically. Sila ay magkikita-kita muli dahil merong resurrection. Na lahat tayo ay mabubuhay mag-uli at meron tayong grand reunion. Hindi lang si Martha, Mary, and Lazarus, pati tayo, imimit natin sila. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos. Sila David, Solomon, pati lahat ng mga namatay na kamag-anak at kapitbahay, kaibigan natin, mga kapatid natin, na nauna sa atin, ay magkikita-kita tayo. Meron tayong grand reunion na dahil napakahalaga na lahat ng tao ay nakakakilala sa Diyos. So, share the gospel na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon. At magkaroon sila ng pananampalataya para makita din natin sila sa grand reunion. Once nananampalataya sila, makakausap natin sila, makikita natin ng mukhaan ating Panginoon. Yun yung sinasabi sa chapter sa John, sa 1 John, na makikita natin sila. Meron tayong grand reunion. So, kailangan, kung may chance tayo na makapag-share tayo, share natin ang magandang balita ang ating mga kapatid na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na upang sila ay makakita sa ating Panginoon. Let's all forward na magkita-kita tayo ng mukhaan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 20. We shall be like Him